Sana po ay suportahan po ninyo pag sa like, share at subscribe po sa ating bagong channel, no? Boy Langka. Pag-usapan natin mga kaibigan itong isang babaeng vlogger na inupat, no? Kumbaga nagbigay siya ng komento, kanyang opinion tungkol kay Kong Dante Marcoleta, na sa kanyang vlog ay may malisyosong pamagat na ititiwalag daw si Kong Dante Marcoleta sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, sapagkat may lumabas na billboard na kasama nito si Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. Kumbaga may gusto siyang palabasin. Yan po. May gusto siyang palabasin mga kababayan na parang Paul ang ginawa ni Kong Marcoleta, no? Na parang Iglesia ni Cristo to, miyembro ng Iglesia ni Cristo, pero nakikipag-alyansa kay Pastor Kibuloy, no? Na may kaso daw. Ang pangit pa nito mga kababayan, tinawag niyang kulto, no? Ang Kingdom of Jesus Christ, na kung saan si Pastor Apollo Kibuloy ang nangunguna o namamahala, no? May kaso daw kung ano-ano. Ngayon may kumbaga pihit bawi, urong-sulong yung niya ang kanyang sentimento, no? Tungkol sa billboard na pinaliwanag ni Kong Marcoleta sa programang Saganang Mamayan ang tungkol dito, na siya ay in good faith. Wala siyang kinalaman dito, no? Wala siyang kinalaman at walang consent sa kanya o pahintulot, paalam na ilalagay ang kanyang muka, no? Kumbaga ito ay good deeds lang, no? Na isang pagmamagandang loob, o kumbaga isama yung mukha ni Kong Marcoleta, nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Ito kasama na nga rito yung babaeng vlogger na to. Ganon din sa ibang mga politiko, sinasama yung mukha ni Kong Marcoleta sa kanilang mga tarpaulin, poster o banner, kung ano pa man, no? Kasi iba, malinis ang sabi nga niya malinis si Kong Marcoleta. Nararamdaman natin, alam naman ninyo mga kababayan, at alam ko na nararamdaman ng karamihan na dalisay talaga ang layunin ni Kong Dante Marcoleta sa ating inang bayan sa bansang Pilipinas. Sa kanyang talagang pag itong naluklok sa Senado, magsiservisyo ito ng tapat at dalisay, no? Tapat, maasahan, at talagang makikinabang ang ating bansa at taong bayan, no? Siyempre magandang kanyang talagang sincero. Siyempre kaanib yan sa Iglesia ni Cristo. Alam mo naman yung mga kaanib yan sa Iglesia ni Cristo, tapat yan, no? May nakakakita man o wala mga kababayan, magtatrabaho ng tama yan, no? May takot sa Diyos yung mga yan. Sabi nga ng mga kaibigan natin ng mga Iglesia ni Cristo, banal na takot. Mantakin niyo yun, talagang 101% na takot yun. Iisipin pa lang nila gawin yung masama na sa isip nila, kinikilabutan ng mga yan, ayaw nang gawin yan. Excuse me, ayaw gawin. Isa pa mga kaibigan na inaano niya, mahina daw si Kong Dante Marcoleta sa mga survey, kaya nag-iingay, no? Pinakita siya nung isang araw sa kanyang vlog na hindi kasama si Dante Marcoleta, si Kong Dante sa Magic 12, nasa bottom 24 daw, no? Alam nyo, yung mga survey na yan, marami na pong hindi naniniwala na mga kababayan natin dyan, no? Kayang manipulahin yan. Isa po yung mind conditioning, no, mga kababayan, para palabasin yung suportadong kandidato talagang nangunguna.
No? Isipin ng tao, uy, nangunguna pala to, malakas to, iboboto. Siyempre may ano yan, talagang ma-brainwash ka yan. Kumbaga matatangay ka sa bandwagon mentality ng ibang kababayan natin na naligaw ng mga ganyang pasurvey-survey. Iboboto na nila kung dahil akala nila malakas. No? Pero actually, mga kanya-kanyang ano yan, mga ano yan, hindi man natin sabihin bayad. Karamihan dyan, kung tama man, mga nasa 50-50. Pero, inuulit natin, marami na mga kababayan po natin dyan ang hindi na naniniwala sa ganyang mga kaik-ikan, no? Mga ganyang survey. Sinabi pa nito na patanggal na raw ni Kong Dante yung mga survey dahil mahina raw siya. Kung talagang mahina, ito mga kababayan, kung talagang mahina si Kong Dante Marcoleta, no? Kayo mga saksing buhay, mga kababayan, bakit yung ang mukha niya sinasama ng mga politiko? Di sinama sa kanilang mga campaign material na ginagapang na o nakaredy na. Ang iba nga nakakabit na no? Sa iba't ibang lalawigan, mga tumatakbo sa mga kanya-kanyang posisyon. Kasama nila si Kong Marcoleta no? Kung mahina yan, hindi yan isasama bakit mo isasama? Mahina to. Sabihin ng politiko, kandidato, mahina naman to, ba't ko isasama mukha nito? No? Iba? Nandun ang logic, mga kababayan. O bakit nung nakaraang, balik tanaw tayo. Bakit nung nakaraang eleksyon, national election 2022, sa mga senador, mantakin nyo, number 1 dyan, kung di ako nagkakamali, tama nyo mga kababayan, number 1 dyan, si Pulpo, Loren, yan mga ganyan. Tama nyo po ako kung nagkamali ako o ano. Itong si Robin Hood Padilla, nakalambitin lang yata sa number 12. O ano pa. Pero nung actual, ayun, halos manguna si Robin Ibig sabihin, ibang actual sa talagang simulation, yung mga survey, simulation lang yan No? Kaya nga survey Hindi naman porke ang sinabi ng mga kababayan natin, ito na, ito iboboto ko. No? Ito. Pero sa actual, iba na, magbabago isip niyan kada araw. Depende sa takbo ng mangyayari. Depende sa makaka-influensya sa kanya. O sa nakikita niya. Kasi ang mga botante, mga kababayan, yung mga botante, alam ko, yan po, pumuputok New Year kasi. Nirecord ko po to habang nag-record mag-New Year. Ano po, magpasensya na po ninyo. Magbabago yan. No? Kumbaga, nangingilatis pa yan hanggang sa actual na pagsulat niya sa balota o pag ano niya ng tinta-tinta dyan. No? Sa actual na pagboto, maaaring magbago pa ang kanyang isipan. No? Yung survey na yan, hindi 100% na garantisado na yun na nga. No? Di po ba mga kababayan? Kaya, naniniwala tayo, no? Mga kababayan, talagang, actually, nung nakaraan, si Kong Dante Marcoleta, umurong, sa kanyang kandidatura. Maraming nalungkot kasi, sa ibang bansa, nakaboto na raw pala sila. Binoto nila si Kong Dante. Umurong, no? Sa kanyang kandidatura. Naiintindihan naman natin. Kung ano yung mga dahilan yon ay talagang may katwiran o may rason kung bakit ginawa niya yon. Pero ngayon, sa nakikita natin, sa nakikita ko, mga kababayan, ay marubdob na ang hangarin ni Kong Dante Marcoleta, no? Na maglingkod sa taong bayan at sa sambayanang Pilipino, sa ating inang bayan, na ipakita ang kanyang
dalisay na pamumuno at serbisyo sa ating bansa. Kung sakaling siya ay palarin, mga kababayan, at may halal sa pagkasenador, no? Alam kong hindi papayag ang iba sa inyo na hindi mangyari yun, no? Sasayangin ba natin ang isang potensyal na mabuting leader ng ating bayan? Di ba hindi? Sawa na tayo sa mga paulit-ulit na lang nandyan na sasabihin gagawin ng para sa bayan, pagbabago, no? Iangat ang buhay ng mga Pilipino, no? Isulong, pangatin ang bansa. Pero wala man, matagal na sila dyan, mga kababayan, matagal na sila dyan, wala namang nagbabago, at yan ang bukang bibig nila tuwing maghahalala na kapag tatakbo sila, no? May nagbago ba? No? Pero tahimik ang ating mga kababayan, at alam ko, isa sa mga napipisil nila o iboboto si Kong Dante Marcoleta. Ano po? Hindi tayo, katotohanan to. Katotohanan to. 12 pagpipilian dyan. 12. Imposibleng hindi mapasama si Kong Marcoleta. At ang saganang akin naman ay ito na ang pagkakataon para ibuhos ng ating mga kababayan ang suporta sa kanya. Sapagkat isang potensyal at mabuting leader ang ilalagay natin sa pwesto sa Senado.